mga kaumis, magandang bahay. Nandito tayo ngayon sa Sunrise Subdivision, Cainta, Rizal para ipakita yung bago namin turnover na bahay. So ano nga bang bahay na pwede magkasya sa 40 square meter na lote? Tara, samahan nyo ako, tignan natin. So sa exterior design natin, gumamit tayo dito ng mga PVC eaves, mga canopies. Syempre, hindi mawawala na tinago natin yung mga pipings ng aircon. So sa garage naman natin, sa gate, gumamit tayo ng steel, tubular steel na may combination ng fiber cement board na may mga haspe. So ayan yun. So sa garage natin, simple lang yung naging design. Wala tayong ceiling, slab soffit lang ginamit natin. Finish lang natin ng paint, pati yung mga walls niya. So ginamitan lang natin siya ng semi-gloss na paint. Of course, syempre boysen ang gamit natin. Sa tiles naman, gumamit tayo ng non-skid tiles. So yon para medyo friendly sa mga bata. Lalo't nandito yung laundry area nila. Nagabang tayo dito ng laundry area. Meron ng water source, tsaka drain. So, very, very limited yung space nito. Hindi niya kayang accommodate yung ibang spaces like laundry area. So, nilagay natin siya sa labas. So, ito, as you can see, no, gumamit tayo dito ng solid panel doors. So, ang gamit nating wood ay tinatawag na tangile. Tangile wood. So, mapa stairs yan, handrails, panel doors, tangile gamit natin. So, sa windows naman, syempre, standard tayo, analog frame with bronze glass. So, halika, pasok tayo sa loob. Check natin yung laman nito. Dito naman sa loob, kung mapapansin nyo, medyo maliit lang talaga siya kasi minmaximize na may-ari yung area kasi naglagay siya ng garage. Mahilig kasi sa gathering si may-ari. So, pinrefer niya na may mas malaki pa siyang space para ma-accommodate yung mga kamag-anak nila. So, naging design natin dito sa loob, kung mapapansin nyo, industrial finish tayo na may halong wood. Sa ceiling natin, gumamit tayo ng mga PVC eaves. Sa walls naman, mga stucco cement. Siyempre, plain tiles lang tayo, no? Glossy yung ginamit natin para mag-blend. Maganda at lumitaw yung mga design, yung stucco at saka ng wood. So dito, open yung design, bahala na kung saan. Pero napili ni owner na dito ilagay yung lining, dito yung yung ref niya, tsaka may maliit na sofa dyan. So, yun lang. Parang condo type ang design, maliit lang sa baba. Kasi usually, hindi naman halos nagkakasama-sama sa sala. No? Laging nasa kwarto yung mga bata. Yun yung sinasabi ni client. So, yun. Binagay niya yung design dun sa mismo talaga sa kanila. Lika, pasok tayo dun sa dirty kitchen nila. Guys, isipin nyo, maliit pero nagkaroon sila ng kitchen pa. So, ayan. So, dito naman, as usual, gumamit tayo ng skid tiles. Then, sa countertop natin, gumamit tayo ng granite, salt and pepper yung design. Siyempre, magandang match niyan. Meron tayong undermount sink. Siyempre, surface mounted range. So, dito, maliit yung kitchen niya. So, ang ginawa natin, pinagkasya natin lahat. So, instead na nakakalat yung basurahan niya, so, gumawa tayo ng basurahan na nasa ilalim na ng kitchen. Siyempre, pakalat-kalat yung mga toyo, suka mo dyan. So, gumamit din tayo at nilagyan natin siya ng condiment rack. Ayan. Lahat yan, soft close. Ang gagamit natin sa kitchen cabinets natin is marine melamine, 11 ply, and wood finish. So, yan. Sa mga dish rack naman niya, gumamit tayo nito kasi sobrang limited yung space. Kaya gumamit tayo ng pull-down dish rack. Okay. Soft close. Okay. So, dito naman sa area na to, makapansin natin, may maliit pang binto. Nandito yung powder room nila. So, sa powder room, consistent tayo sa mga design. Meron tayong PVC eaves. Cement-like tiles naman ang ginamit natin, no? Para madaling linisin kumpara dun sa stucco cement na palitado or plaster na ginagamit.
So, pagdating sa flooring nila, cement finish din pero nilagyan natin ng konting blending, no? Lighter shade siya. Then sa vanity cabinet naman, gumamit tayo ng set na vanity cabinet. Then dual flush na CR. So lahat ng fixtures niya black ang naging theme ni owner dito. Ito naman tayo sa stairs. Ang ginamit natin na material sa stairs ay concrete na may kasamang steel railing and syempre ang ating solid wood planks na syempre pangili din ang ginamit nating materials dito. So ang finish niya ay naka-duco finish siya. So binarnesan natin siya. So, dito sa second floor, meron siyang dalawang rooms. Yung isa, bedroom para sa mga bata at isa master's bedroom. Dalawa yung anak ni client. So, pinagkasya natin na magkasya sila dun sa isang bedroom. So, tara tingnan natin kung paano yung ginawa natin. Tinaas kasi natin yung ceiling height niya para ma-accommodate natin yung loft type bed. Para dalawa silang magsasama sa isang kwarto. Halika, tara. So, nilagyan natin siya ng loft type bed. Tapos sa baba naman ay mas nakababatang kapatid. So, nakapagpasok din tayo ng modular cabinets, study table. Ayun, dito naman tayo sa mga standard finishes natin sa CR. Gumamit tayo syempre ng matigas na plastic door. Hindi katulad ng mga nakatraditional na nabibili natin na isang sapok mo lang, butas agad yun sa doorknob. So ito, maganda ang quality nito, ABS plastic, mas makapal siya, at syempre mas matagal ang buhay. Dito naman tayo sa pinaka-huling feature ng bahay. Actually, ito yung pinaka-main feature ng bahay, yung master's bedroom. Kasi ito yung may malaking space. So tara, pasok tayo. Syempre, sa pintuan natin, gumamit pa rin tayo niyan. Yung mga wood, ginamit natin ng wood finish. No? Dito, ganun pa rin, very consistent yung design natin. Stucco pa rin yung walls natin, of course, industrial finish. Plain glossy tiles, and syempre PVC ceiling. So, gumamit tayo dito ng modular. Simpleng-simple lang. Kasi parang ma-maximize niya din talaga yung space. Kaya hindi siya nagpagawa ng malaking cabinet doon sa TV area niya. Kaya yan, simple lang. So, yun mga ka-homies. Natapos na naman tayo sa isang house tour. Samahan nyo pa kami. Marami pa tayong pupunta ang bahay. No? Ingat kayo palagi. See you on our next tour.